Usapan sa buong mundo kung paanong sa edad na 50 anyos, nanganak ang pop singer at icon na si Janet Jackson. Dito sa Pilipinas, may mga ginang din na ganyan ang karanasan. Delikado kung ang mga doktor ang tatanungin. Pero para sa mga sanggol na tinatawag na menopausal, pahabol itong biyaya. Pagpasok pa lang ng 2017, ang international singer na si Janet Jackson may pasabog. Sa edad kasi na 50 anyos, siya'y nanganak dahil high risk ang kanyang pagbubuntis o delikado. Ipinagpaliban ng Grammy Award-winning singer ang kanyang concert tour. Ayon sa obstetrician gynecologist, maselan at delikado ang pagbubuntis ng babaeng may edad 40 pataas. Ang pinaka-safe, syempre, 35 years old. Pababa, oo. Kasi pagka lumagpas na siya ng 35, doon na lumalabas yung mga komplikasyong medikal. Katulad ng hypertension, diabetes, thyroid diseases. At the same time, dahil yung uterus natin, tsaka yung vagina, may physical changes, syempre mahirapan siyang manganak. Dito sa Alacapan, sa Cagayan Valley, nakilala namin ang 54 anyos na si Daisy at ang kanyang mister na si Alejandro, 65 anyos naman. Sa unang tingin, mukhang ini-enjoy nila ang kanilang retirement. Pero ang 54 ng si Daisy, ngayon, 4 na buwan pa lang, buntis. Ito ang kanyang magiging panganay sa pangalawang asawa niyang si Alejandro. Kasi wala kaming anak. Nasa Canada yung mga anak niya. Sa unang asawa rin. Siyempre, hindi niya ako maiwan-iwan. Kaya nga, sabi niya, sana kahit isa lang. Through God's help, sana mabubuhay ito. Meron ng 2 anak si Daisy sa una niyang mister na parehong meron ng mga sariling pamilya. Bilib ako kasi sa edad na 50 plus, nakabuo pa sila. Okay na rin po yun. Kasi kahit papano, may kalaro na yung mga anak ko. Pero ang mga kapitbahay ni Daisy may duda. Nasabi ko na yan lahat. Baka di yan baby or mga tumor lang, mga H-mall, mga gano'n. Parang may sumanib na yung mga hindi makapanipaniwalang pinagbubuntis ng isang tao. Kaya kung minsan, ma'am, hindi ako lumalabas kasi, Diyos ko, sa edad na yan, magkakaanak pa ba yung ganyan? Sabing ganun. Binabali, wala ko na lang. Kaya hindi ako lumalabas, nangangapit bahay. Ito ang binigay ng Panginoon sa amin para naman magkaroon kami ng sarili namin baby. 1998, nung nagpakasal sina Alejandro at Daisy, pareho silang hiwalay sa kanilang mga naunang asawa at may sarili ring mga anak. Sinubukan daw nilang magkaanak, pero si Daisy 3 beses nang nakunan. Sa sobrang pagod siguro, nakunan ulit ako. Mag 3 months nun. 2007, nabuntis ulit ako. At that time, sobrang pagod. Mag 2 months pa lang yung tiyan ko na ulit ako. Nakunan ulit. Pero never say never ang mag-asawa. At nag-take kami ng food supplement within 2 to 3 months. Ayun. Parang naramdaman ko, ma'am, na kakaiba na. Kapag nag-take kami yan, hindi ako makatulog kung hindi ako At gusto ko magkaanak kami. Isang araw nagluluto yung asawa ko ng almusal kasi favorite namin yung tinapa. Biglang ayoko ng maamoy. Bakit kaya, sabi ko? Kaya magpapahilot sana ako sa araw na yun. Sabi yung manghihilot, Diyos ko, huwag ka na magpahilot dahil may laman na yung tiyan mo. Depende pa rin sa tinatawag nating fertility period ng mag-asawa. Sa case ng isang subject natin ngayon na 54 years old, ito yung kakaibang case na at that time ay pwede pa, fertile pa yung 2 mag-asawa. Makikita naman nila pag nagtatake sila ng food supplement na yan kung they are performing yung gusto nilang makamit. Pero it's not actually total. Ipopromote mo isang product na ito ay nakakabuntis. No, it's not proper. Depende pa rin sa fertility period or fertility age ng 2 mag-asawa. Samantala, para kamustahin ang kanyang pagbubuntis, nagsagawa ng home visit ang midwife sa kanilang lugar. Kakaupo sa pagtatahian.
Sumasakit dito. Pero may gumagalaw na siya, hindi pa? Mayroon dito. Meron parang pumipitik na. Yung kalagayan niya ngayon, ma'am, talagang medyo hindi siya okay, ma'am. Mahirapan siya dun sa pagbubuntis niya ngayon, ma'am. Tapos yung bata, ma'am, hindi pa bis kasi magpo-4 months pa lang yung tiyan niya, ma'am. Bukod sa mga komplikasyon sa pagbubuntis ng isang may edad ng ina, pinangangambahan din ang magiging kondisyon ng sanggol, lalo pat pinaniniwalaan na ang menopausal babies posibleng magka-diferensya. Dahil sa mga medical complications, mas affected yung baby sa side na mas pangit yung quality ng fetus na mapoproduce nila. Samantala, sa katabing barangay ni na Daisy, sa Mapurao, na ikwento sa aming team na meron pang isang ina na nakaranas din ng late pregnancy. Doon nakilala ng aming team ang mag-inang Estrella at Jovi. 46 anyos siya nung kanyang isilang si Jovi na 20 anyos na ngayon. Ang bunso sa 6 na magkakapatid. May Down syndrome si Jovi. Bagay na tinanggap na raw ng kanyang mga magulang habang siya'y lumalaki. Datang ka nagpailot ka dagi nangilot kanya ko. Ang kantong babawi balasang ko no masikog ka ko nana. Haan ma'am ta samo mi kadati la kay putata ko nak may kadwa nak nakiasawa ko nak ma'am. Gaputa kas jay mama sektar mi mulatang kwan. Kas jay muti pinakay persona kit sektar milatan mama yung kwa milatamot amin nga kwan kayat na. Amin nga jay kayat na ngamin kayat na latan mami so pagpupusuyan milatan kasulay tay kwa ma'am kat alas 10 tay makaringin ay pamilabus-uyan milatan nga pa ma'am papupusuyan milatan jay kay kayat na kwa. Normal naman daw na nagbuntis si Estrella, pero dahil nasa liblib silang lugar, hindi siya nakapagpa-check up sa doktor. Tiyempo ng ayanak mo, Jobin, kasunod ti pinagriknam, idaganak ka, narigatang ka, pompera ka dahi mo na idi, mo kasano. At pares da idi ma'am. Aman amoy di pasikal na palang sut pala nakarigat mo dirimwaron mayato. Pero idaganak ka, naganak kang kanya na. Naganakat pala dito yung balay talaud ma'am. Sunang paganaking ka idi. Adi antina pa lang ma'am. Yawon pala iditi ko takwa. Hangkay nagayad ti midwife idi, mo nang panyo di health center, ng hospital, anyo na. Ang pala nga kwa idi ma'am. Okay pala. Pero marami rin ang hindi nababahala dahil meron ding mga menopausal babies na pinaniniwalaang gifted. Katulad ng dating child wonder at chairperson na ngayon ng National Youth Commission na si Aiza Sigera. In terms of the organizational skills and everything, it's not very new. Meron ka rin doubt kasi pag parang late ka na nag-asawa, parang magkakanak pa ba ako o hindi. Pray lang. Sa awa naman ng Diyos. Nagkaroon. Kwento ni Mami Karing, 38 anyos na siya nung kanyang napangasawa, si Daddy Dick Segera. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, ginawa raw nila ang lahat para magkaanak. Ay, basta papasok ako sa school! Pambihira kang bata ka oh. Hiningi ko ng dati kay Lord na kahit isa lang, basta normal. Nagpupunta din ako sa mga simbahan. Meron mga, di ba, na marami tayo mga pinaniniwalaan ni. Ginawa ko sa lahat yung ginawa ko. Hanggang nung 43 anyos na si Mami Karing, nung ipagbuntis niya sa wakas si Aiza. Bata pa lang si Aiza, saksi ang buong Pilipinas sa talento niya, mula Apari hanggang Holo. Siguro si Aiza nagsalita na yun ng mga 1 taon. Tsaka yung hindi nasasabi ng karaniwang bata, nasasabi niya. Yun nga, matalas yung isip na nakaka-memorize na agad siya. Baliktad eh. Di ba ang mga anak natin o mga bata, habang maraming tao, tameme, ito mayabang. Crowd drawer si Aiza. Bukod sa pag-arte, mahusay ding mga awit at manunulat si Aiza. Kung ang nanay conscious siya sa sarili niya, biglang nawala yung regla niya, nagpapacheck up siya regular sa OB-GYN niya, maaaring ma-prevent yung medical complication pagkabuntis ka sa edad na 45 and above. Ang pagiging ina, siguro nga wala sa edad kundi nasa pagmamahal.